Hello, good day mga kadiskarte. Once again, welcome to Nova's Farming and Technique. And nandito tayo ngayon sa ating munting palaisdaan. And happy weekend pala sa lahat nating mga kadiskarte dyan. And keep safe po sa lahat. At sa video na to ay papakita natin ang paggawa natin ng tank, yung styro box na papalitan natin yung bandang harapan niya ng salamin. So shout out pala kay Sir Magal Molina. Siya yung may idea nito at nakita lang din natin sa kanyang lugar nung bumisita tayo at nagtanong tayo kung paano ito ginawa at ngayon ay susubukan nating gawin ito at papakita natin para magka-ideya din yung mga kaibigan nating mga mahilig din sa pag-alaga ng isda. So sana ay tapusin nyo ang video na to para makita natin ang kabuuang proseso ng paggawa ng ating styro box. So wag na nating papatagalin pa. Let's go! Bali, ito yung mga materials na gagamitin natin. Styro box, pwedeng used or brand new. Kung ano lang yung available sa atin, pwede na yon. So yung sa atin ay used na styro box. At nagpatabas din tayo ng glass. So ang sukat nito ay 12.5 by 14. So ito yung lalagay natin sa harap. At ito gagamitin tayo ng glass sealant para pang dikit. So ang napili nating sealant ay yung clear. At ito gagamit din tayo ng gun sealant. At cutter pang tabas sa ating styro box. At gamit din tayo ng marker para sa mga parting ikakat natin. Kaya wala natin papatagalin pa, umpisahan na natin. Let's go! Bali, ang pinakaunang ginawa natin sa ating styro box ay gumawa tayo ng marker sa parting tatabasin natin. So bandang dito ilalagay natin yung glass. Bali sa pinakaharap niya para makikita natin yung bandang harapan. So gamit ang marker ay lalagyan natin ng linya kung saan natin ikakat yung styro box. So wag natin isagad yung ating glass sa pagkakat natin. Gagawa tayo ng allowance na kahit half inch para doon kakapit yung ating glass. So ito, gumamit din tayo ng pangsukat. Sumukat tayo ng 2 inches both sides. So ito na yung pinaka allowance ng ating glass. Ngayon ay umpisa nating mag-cut. So dahan-dahan lang yung tabas natin ng ating styro box kasi pag binilisan natin yung pag-cut ay hindi natin makokontrol yung blade ng cutter at posibleng maging tabingi yung ating pag-cutting. So kung maaari ay dahan-dahan lang at tingnan natin kung straight ba yung pagkatabas natin. Sinubukan natin ikabit yung glass para makita natin yung parting paglalapatan talaga ng salamin. Kasi may mga parting kailangan natin tanggalin para maging lapat na lapat yung glass sa ating styro box para hindi tayo mahirapang maglagay ng sealant. So tinanggal natin yung nakakurba na parte ng styro box sa gilid para maging lapat yung ating salamin.
matapos natin tanggalan yung styro box natin ng kurba sa bandang gilid niya ay ganito na yung magiging itsura niya. So dito lalapat yung salamin na ilalagay natin. Subukan natin ilagay yung ating salamin. So kung titingnan natin ay kasyang-kasya na yung salamin. So sunod nito ay maglalagay na tayo ng sealant para pandikit. Saka natin nilagay yung salamin. At pagkatapos nating mailagay yung salamin ay lagyan natin ulit yung pinaka-corner ng salamin at styro box para maiwasan talaga natin yung pagtagas ng tubig. Saka maglalagay din tayo sa bandang harap para ma-sure natin na walang tatagas talaga na tubig. Naglagay din tayo ng pabigat habang basa pa yung sealant. Dito nung tumuyo na yung glass sealant ay nalagay din tayo ng marine epoxy. So optional lang to kung meron kayong available. So kung wala naman ay pwede lang naman, pero since meron tayong available, so naglagay na lang din tayo. So naglagay din tayo ng drain out. Bali dito dadaan yung tubig para hindi masyadong mapuno yung ating tank. Dito na prepare tayo ng pang coat natin sa ating styro box. So i-coat natin yung styro box sa loob at sa labas. So ang gagamitin natin sa pangloob ay mas mabuting gumamit ng mga pang-coat na ginagamit sa waterproofing. So yung ginamit natin ay yung flexiban ng poison. Pero kung wala naman tayo nito ay pwede tayong gumamit ng yung tinatawag na Sahara. So, dito na umpisa tayong mag-coat gamit ang brush. Bali ang ratio pala ng ating semento at pangin ay 1:2. Medyo kapala natin yung paglagay ng ating coating sa loob. Kasi mas importanteng kapalan natin yung sa loob kasi ito yung nag-preserve ng ating tank na hindi mag-leak. So ulit-ulit na natin gagawin to. So sa bandang loob ay pwedeng 2 coating or mas mabuting 3 sa loob, pero yung sa labas it's optional na sa inyo para lang tumibay yung bandang labas niya, para maiwasan nating butasin ng mga daga or kaya'y matngatin ng aso at pusa.
So ayun, ganun lang kadali ang paggawa natin ng styro box na may salamin sa bandang harapan. At sa ating mga kadiskarte na nagbabalak na mag-alaga ng isda ay sana'y makapagbigay tayo ng informasyon at makatulong ito para mas tumibay yung lalagyan nyo ng isda. Tsaka hindi sila madaling ngitin ng mga daga, pusa at aso. Nakagandahan rin dito ay nakikita natin yung mga isda sa loob ng ating mga tank at madali nating namomonitor yung ating mga alagang isda. So kung bago lang kayo sa ating channel at nagustuhan nyo ang ganito mga usapin ay please subscribe and click na rin ang notification bell para maging updated kayo para sa ating mga panibagong video. So thank you for watching. Hanggang dito na lang tayo. God bless and goodbye.